naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Alright, Reaction TV page, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga reaction ha. Ayan po ang ating intro. Always Sara Diskaya is our intro in the house. Siyempre, ang pangarap nating lahat maging DPWH. Para makabili ng Bentley, makabili ng Rolls Royce na may payong. Gusto ko lang yung payong, kaya binili ko to. Payong lang. Payong ang dahilan, ba't binili niya yung Rolls Royce? Mga ka-reaksyon, dako muna po tayo kay Risa Hontiveros. Nako, nalalapit-lapit na po ang tinatawag nating malaking dilubyo sa buhay ni Risa Hontiveros. Unang-una mga ka-reaksyon, nung lumabas po itong si Alias Rene, ay idinimanda po niya ng libel ang maraming content creator, kasama na dyan si Attorney Topacio, kung hindi ako magkamali pero parang nung talaga nag-file na siya ng formal complaint, parang wala na si Attorney Topacio. Magsasalita din po si Attorney Topacio maya-maya, pero Risa Hontiveros, nako, yan na, nakakarma ka na, Risa. Di ba, nagipag-best friend ka kasi kay Kiko Di ba nagalit si Xiaowi nung nagipag-best friend ka kay Kiko? Anyway mga ka-reaksyon, simulan po natin kay Attorney Topacio. Yes, show, Topacio. Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ni Senadora Risa Hontiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa Senadora. Si Risa Hontiveros, diba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako personal, nakausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. 2 instances personal. Kausap ko unang-una yung kay Kian, yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang convict. Diba, na-convict naman yung mga pulis na nakadisgrasya kay Kian. At itong mga akbayan, itong mga animal na to, Kian pa rin sila ng Kian. Na-convict naman yung nakapatay kay Kian Sinabi naman ng mga taga doon, maraming di umano, si Kian talagang pusher. Di umano, maraming nagsasabi May justice. Oo, may justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Hontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun Senator of the Republic. That's number 1, Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. At huwag nyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun
pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero evidence yun to show pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado di ba? Both times na nanalo siya, kulelat siya. So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Doon tayo maghintay. Pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpagulo. Yun na, diba? tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history niya is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective presidential candidate. Nako. Demanda mo daw si Attorney Topacio. Yes, show. Topacio. Demanda mo daw, Risa. In her mind, she is in another universe. Nag-illusion siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel universe, di ba? Di ba, may multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel, baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kuwan, na yung hinihitit, iba yun. So, heroine, feminine ng hero. Baka akala super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito Mali po yun. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Suprema. May mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo, pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami po mga dilawan na ganyan, katulad ni Risa Ontiveros. Yan. Ako, sorry po. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Hindi nag-a-apply sa kanilang kahit anong batas kita kung mag-aasta. Di ba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasirang ulo niya sa pag-ibig. Naloloko sa pag-ibig. Attorney, nasabi nila si mental health Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa prosecution. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth ang mental health. Si Vice President Waway, napakasikat niya na. Opo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, Delilah. Ayun na naman siya. Oo nga pala. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to magandang coverage. Okay. Okay, and then bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, 'di ba? Nagkikwento si yung pera sana natin na kung saan nila, kasi dito every 3 months hindi. Ito mga ka-reaction dako muna po tayo dito sa flood control again kasi meron pong ipapaliwanag dito itong ating kaibigan patungkol dito sa nangyayari. Hindi nyo napapansin, sinisira yung kalsada kasi walang bakal sa ilalim, tapos nilalagyan pa ng ampaw na aspalto sa ibabaw. After 3 months, syempre sira na yung aspalto sa ibabaw, babakbakin yun, pati yung semento sa ilalim babakbakin. Para every 3 months, merong kickback.
yung mga drainage system natin dito, makikita mo, incremental yung increase nung ano. Ayan po, nakikita nyo mga kareaksyon. Matino-tinong daan, sinira po yan, oh. Napakagandang daan, napakaganda. Walang sira. Oh, kahit kayo po tumingin mga kareaksyon na yan, nasa screen, oh. Napakagandang daan, napakaganda. Talagang ang ginawa po nila mga kareaksyon. Sinira po nila, ayan, oh, binutas-butas po nila ang daan. Binaligtad ko na po para makita ninyo. Ayan mga kareaksyon, oh. Napakaganda ng daan. Ang daming kalsada sa Pilipinas na hindi pa simentado. Ang magagandang daan, oh. Sinong congressman dyan? Ako. Ayan, oh, ang gagandang daan. Sinisira po mga kareaksyon. Oh, di ba? Nung circumference, paunti-unti, papalitan every 3 months. Una, maliit muna, tapos mas malaki ng several centimeters only. Ano lang, talagang sinasadyang gawing negosyo. Sa nakikita niyo po, wala po bang epekto sa ating ekonomiya itong kontrobersya po patungkol dito sa sinasabing korupsyon, anomalya sa flood control projects ng gobyerno? Napakalaking epekto sa ating ekonomiya kasi yung ako mismo hindi ako nakakapunta minsan doon sa aking mga kliyente dahil nga baha. So how can you go there? Nawawalan ka tuloy ng imbis na makapagsara na kayo ng kontrata, halimbawa, minsan umaatras pa nga at ayaw na mag-invest dito sa Pilipinas kasi nasaksihan yung baha na nagulantang. Kasi ako'y nakakapagbiyahe sa iba't ibang bansa. Ang infrastructure sa ibang bansa, isang beses lang ginagawa. No, katulad nung panahon ni Marcos Sr., inabot ko kasi yun, isang beses lang ginagawa yung kalsada, panghabang buhay na yun, wala nang repair yun, kasi may matitibay na bakal yun sa ilalim, na yung semento hindi ampaw, kaya matibay. Ngayon yung mga sewerage system, yung mga drainage system, sa ibang bansa, katulad sa Amerika, pwedeng magdaan yung kotse o truck pa nga eh. In fact, doon nga nakatira yung mga ibang Pilipino, nagulat ako, nung minsan nagpunta ako sa Amerika, anak pa naman ng congressman, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Doon nakatira sa malaking drainage system na maganda, pwede talagang tirahan ng tao at napakalaki. Kaya imposible magkaroon ng baha. Sa Japan naman, yung napakalaking ilalim ng lupa, nasa ilalim ng lupa, napakalaking mga tunnels, talagang sobrang higante talaga. Doon ang imbakan ng tubig ulan. Na yung pera sana natin na kung saan nila, kasi dito every 3 months, hindi niyo napapansin, sinisira yung kalsada eh. Kasi walang bakal sa ilalim. Tapos nilalagyan pa ng ampaw na aspalto sa ibabaw. After 3 months, syempre, sira na yung aspalto sa ibabaw, babakbakin yun, pati yung semento sa ilalim, babakbakin. Para every 3 months, merong kickback. Yung mga drainage system natin dito, makikita mo, incremental yung increase nung circumference, paunti-unti, papalitan every 3 months. Una, maliit muna, tapos mas malaki ng several centimeters only. Talagang sinasadyang gawing negosyo. So aside from napakalaking nagagastos natin, natatapon mula sa ating General Appropriations Act, at yan binabayaran para natin ng interest sapagkat inuutang yan, yung pera panggawa dyan sa mga drainage na yan, ay bukod pa sa may interest yan, nakakasira pa sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Kasi katulad ng mga arawan, pag hindi sila nakapasok sa araw na yan dahil sa baha, wala silang sweldo. So, paano yung pamilya nila? Kung ilang araw yung baha, katulad nung nakaraan, ilang araw yung baha, itong lugar namin, dati hindi binabaha umabot kami ng 5 araw sa hotel, sa isang mataas na lugar kasi pinasok ng baha yung mismong bahay namin for the first time. Ang isa pa dyan, yung reclamation of Manila Bay na para bang bulag lahat, no? Parang walang nakakakita.
yan ang main reason kung bakit bumabalik yung tubig. Kasi wala nang mapuntahan. Hindi mo naman kinakailangan maging scientist para maisip mo na ang Manila Bay, kung titingnan mo sa mapa, hindi naman gaanong kalaki yan. Ngayon, yung exit niyan between Cavite and Bataan is very narrow. Ngayon, i-reclaim mo pa siya. Siyempre, displacement, nag-aral naman tayo ng physics ng elementary at high school, madi-displace ng lupa yung tubig. Pag umulan, siyempre aatras yung tubig sa Manila Bay, pupunta sa lupaan, sa kalupaan. Yan, kaya kita mo ang unang-unang binabaha yung Jokno Boulevard. In fact, for the first time, yung mga isda pumapasok sa ating Senate of the Philippines. Tuwan-tuwa yung mga gwardiya dyan sa Senate of the Philippines kasi hindi na nila kailangan bumili ng isda. Pumapasok yung isda. Biro sa mismong Senado ng Pilipinas, pumapasok yung mga isdang galing dyan sa Manila Bay. Hindi ba tayo nahihiya niyan na dahil sa reclamation, bakit ka magre-reclaim? At nakita natin na mayroong sa Supreme Court decision na ang reclaimed area is beyond the commerce of man. Kaya nung panahon ni Marcos Sr., walang private dyan. Nandyan yung Cultural Center, Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, tapos yung Philippine Plaza which is owned by the government. That is beyond the commerce of man. Pero nakita mo, itong succeeding reclamation, panay private ang may hawak. Kadalasan yung babanggitin ko na, dahil totoo naman, hindi naman tayo nagsisinungaling, yung SM Group ang halos may hawak nung reclaimed area, pati yung Ayala Group, nandyan din. These are facts of life. Nakikita natin ito, nahahawakan natin ito. Saksi tayo. Hindi tayo mga bulag, no? Reclaim ka ng Manila Bay, wala nang space for the water. So, a small amount of rain will already cause flooding. Tapos kung saan-saan pa sila naghahanap. Tignan mo lang sa General Appropriations Act from the time of Cory Aquino up to now. Yung mga river basin dredging project ko, no? Walang katapusan, pero hindi naman nila, pag dumaan ka naman, hindi naman nagbabago, wala naman nag-dredging. May nakita ka bang dredging equipment? Wala eh. Yung pinagawa ni Marcos na senior na tawag dito, Manggahan Floodway. Simula nung ginawa yan, hindi pa nila dinedredge yan eh. Napakababaw na yan eh. Yung Laguna Lake, nung panahon ni Rizal, nadadaanan niya ng malalaking barko. Kaya pag binasa mo yung No Limit Angere at saka El Filibustrismo, yung kinikwento ni Rizal, yung mga barko galing sa Laguna, halimbawa sa Calamba, sa Santa Cruz, at saka sa Binangonan, nakakadaan yung malalaking barko, papasok sa Pasig River, papunta sa Escolta, and back and forth, no? Ngayon, hindi ka na makakapaglayag ng malalaking barko dyan sa Laguna Lake at saka sa Pasig River sapagkat napakababaw na, heavily silted na. Wala naman nagaganap na dredging. Pero pag titignan mo sa General Appropriations Act, several times na dapat nagkaroon ng dredging dyan eh. Saan napupunta yung pera? Panay ghost projects ang nangyayari. Ngayon, pinakamahalaga yung Metro Manila. Pag hindi mo nilaliman yung Laguna Lake, konting ulan lang, talagang babaha na ang Metro Manila. Pag hindi mo nilaliman yung Marikina River, yung San Juan River, yung Pasig River, ay konting ulan lang, babaha na sa Metro Manila. Ano ba ang financial capital of the Philippines? Nasaan ba? Nasaan ba yung pinakasentro ng Pilipinas? Nasaan ang mga foreign investors, ang mga turista? Hindi ba nasa Metro Manila? So kakalat ngayon sa buong mundo yan. Huwag ka na kayo magpunta doon. Konting ulan lang, baha na. Opo. Walang kakwenta-kwentang bansa yan. So ang Opo. laki ng epekto niyan sa ating ekonomiya. Yun po mga ka-reaction, no? Totoo naman yun. Totoo naman po ang nangyayari sa Maynila ngayon. Naging kahiyahiya na po ang ating bansa. O di ba? Naging kahiyahiya si Bongbong Marcos sa harapan ni Donald Trump eh. Di ba? O dito na po tayo.
Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Oh, galing ano? Hindi pa talaga sila tumitigil mga kareaksyon. Hindi raw siya nag-aaral ng engineering pero quadruple A ang kanilang kumpanya. Hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako kahit hindi rin nagbabasa ng plano yung mga foreman. Alam na nilang isuksok yung bakal. Kung hindi mismong kongresista ang kontraktor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS. Naku. Kung hindi daw kongresista, kaanak nila, naku. Party List Representative Edwin Guardiola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang buong detalye sa agenda report ni George Cahiles. Naku. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party List sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Guardiola naman ang Managing Officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, ang Construction and General Trading Incorporated ng anak naman ni Congressman Guardiola na si Kim Esguerra ang nakalistang Managing Officer at 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, ipinanukala ni Senate President Chis Escudero na ipagbawal na maging contractor o supplier ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsabing may mga ebidensya siya ng kickback. Puro na lang sasabing ebidensya eh. Wala namang nilalabas niya si Magalong eh. Puro dada ng dada nainis na ako eh. Maglabas ka kasi ng pangalan, wag kang puro dada ka ng dada eh. Wala naman nila. Tagal na naiinip na ako, Magalong. Wala naman nilalabas na pangalan. Di ba kayo naiinip sa taong to? Di ba anong ginagawa nito? Puro ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw, walang pangalan, ganun ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Di ba nakakainis na si Magalong eh. Wag si Magalong. Ako po nagtataka, dapat alam po niya
na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila, hindi naman po opisina ko, kung hindi ang DPWH. Kaya lang, putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya. Pinondohan sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o pambansang pondo ang proyektong Community Center sa Santa Cruz. Kaya legal ang proyektong ito ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito ang proyektong pinahihinto ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil illegal umano at walang permit. Ngayon ay challenge. Tingnan mo walang permit nga. Parang aso, putak ng putak. Sino ba nagsuggest yung na yan, ng proyekto na yan? Di ba ikaw? Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Dagdag pa ng kongresista, yun lumabas po sa bibig ng animal, mag-propose. Ibig sabihin siya ang nag-propose. Pag siya ang nag-propose, naambunan ka, sir, hindi? Sir, naambunan ka ba? Naambunan ka ng grasya, hindi? Ikaw ang nag-propose, di ba? Hindi ka naambunan? O kung gano'n, may nang klase. 2020 pa nagsimula ang proyekto at hindi pa siya ang district representative noon pero nahinto dahil walang budget. Ngunit noong 2024, iginiit ni Congressman Chua sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang proyekto para maipagpatuloy ang construction. Ayon kay Representative Chua, layo ng proyektong ito na makapagtayo ng 4-story community center na may daycare center, library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Kaya dismayado. Ang problema dito kay Chua, ang dami niyang gustong gawin, walang permit. Permit lang naman Yung mga itinayo niya mga barangay hall dyan sa may kalsada, walang permit. Walang building permit. Isa kang lawmaker, hindi ka marunong sumunod sa batas. Grabe ka naman, Chihuahua. O tinawag niyang aso si Yorme, tahol ng tahol. Ikaw nga itong si Chihuahua Natatawagin mong aso si Yorme, ikaw yung aso, Chihuahua. Ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano sa pamumulitika ang proyekto. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Gate pa nito, ipaglalaban niya ang proyektong ito sa lungsod ng Maynila. Hati naman ang opinyon ng mga taga Santa Cruz, Manila kaugnay ng bangayan sa proyekto. Mas maganda sana kung matuloy na lang hindi na ipahinto. Para rin sa anong mga nakakarami. Sana po kung ano man po ang hindi nyo pagkakaunawan, magkaayos na lang po kayo para sa ikabubuti ng komunidad natin. Kasi naman dapat mag-isip-isip muna bago gumawa ng project. Hindi yung puro sa corruption lang yung napupunta yung pera. Kawawa naman ang natin, bansa natin. Wala nang matino. Wala pang reaksyon ng tanggapan ni Mayor Isko kaugnay ng mga pahayag ni Congressman Chua. Rosalie Coz. Meron na, sinagot na ni Yorme. Nahuli lang, kaya ganun. Hindi siya bully, nahuli. Nahuli si Chua, di ba? Siya yung nag-propose. Pag nag-propose ka, naambunan ka. Hindi ka naambunan, tawagan ko si Yorme. Hello, Yorme. Sabi ni Chua, ang DPWH daw, ang may kasalanan. Nag-propose lang daw siya. Naniniwala ka ba doon, Yorme? Nag-propose lang, walang kinalaman si Chua? Ganon? Isa siyang lawyer. Isa daw po siyang lawyer. Magaling siyang maging liar. Galing no?
magugulat ka rito, Jen, ha? Ito po ay ang DPWH sa Central Visayas. Central Visayas, Cebu. Cebu. DPWH Central Visayas. Nako, kasi daw yung Cebu, si Governor Gwen, ay mukhang isa rin sa may pinakamaraming yung kanyang probinsya. Ito. Lumitaw na po si DPWH 7 Director Danilo Villa. Ano sabi ni RD Villa? Malakas ang loob nito. Nagpa-press conference pa, nagpatawag ng media. Tapos? Halika yan. May flood control project. Nagpahayag siya ng kanyang sagot. Huwag na natin hintayin ng presidente. Pagka pumunta ang presidente dito, maunahan pa tayo. Mas malaking kahihiyan yan. Tama naman. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Pinacheck ko yung mga 600 flood control project. Malaki buong Cebu. 600. Yan mula 2022 hanggang 2025. Yes, meron dyan. Drainage systems. May seawall. May culverts. May river protection work. Yan, Pati na yung ilang parte ng Negros Oriental, umabot yan hanggang dito sa Cebu. Alam nyo ang na-discover namin? Ano po, RD? Eto, magugulat kayo sa na-discover namin. Ano po yan? Talaga, hindi ako makapaniwala rito, Nakita namin yung actual na location. Pinuntahan na nila isa-isa yan. In-report sa akin. At ano po nangyari, RD? Wala ni isa na nawawala. Walang peking proyekto. Walang ghost project sa flood control dito sa Cebu. So gusto nyo sabihin, na-implement at walang ghost project ang buong Cebu? Wala. Maayos Region dito 7. sa Cebu. Maayos. Tapos? Itong bilyon-bilyong kontrata rito, okay na okay. Sa ilang kontraktor, kahit ilang kontraktor yan, walang problema rito. Lahat nagawa. Kaya, mahal na Pangulo, wag na kayong pupunta rito sa Cebu. Wag na kayo mag-iimbestiga rito. Ganun ba sinabi? Hindi, wala. Ganyan lang. Ayun. Ang guni-guni po ay walang nangyaring katotohanan. Kasi na sinasabi ni Senador Ping Lacson wala rito niyan. Guni-guni lang daw yun Wala. Walang ganon. Grabe, Ang guni-guni po ay walang nangyaring katotohanan na parang iniisip mo lang na meron pero wala. Sinisiguro ko po na base sa report ng ating tao sa Region 7, wala po ganong klaseng mga proyekto. Ganyan dapat. Harapin niya. Bigla, lumitaw kaagad kayo, di ba? Ayun. Kahit yung mga mayor, mga gobernador. Tingnan niyo yung mga lugar ninyo kung may flood control na ginagawa at kung mali. Malakas ang loob ni RD Villa. Talaga naman. Kasi kung wala naman talaga, di ba? Ayun, kung talagang kaya niyang tindigan yan. Tinatanggap natin ang paliwanag yan, pero siyempre, patutunayan niyo po yan. Naman. Sabi nga ng mga abogado dyan, ikaw ang nag-aakuse. Ikaw magpatunay. Yun. Di ba? So, parang sinasagot niya yung privilege speech si Senador Ping Lacson kahapon. Ano ba sabi ni... May mga guni-guni nga raw, kaya... Hanggang doon sa... Ang alam ko, may mga nababanggit na ganun Sa Cebu daw? Hindi ko lang matandaan kung may particular na nabilanggit sa probinsya ng Cebu. Ano ba? Sabi niya, mga guni-guni proyekto yan, mga ganyan. May mga, kasi parang doon niya kinuha salitang guni-guni sa privilege speech si Senador Ping Lacson yun Guni-guni? Oo. Nakakatakot na drama yan sa radyo nung araw. Horror yan Guni-guni. Ang sabi naman ni Lilian Chavez Berhin. Sino naman yan? Nang galing ng USA at nasa Orani, Bataan ngayon. At nanonood kasama si Jim Miranda, ay titingnan natin dyan sa Bataan kung may mga flood control project. Sa Bataan? Sila na daw bahalang tumingin at mag-report kung may mga nasira dyan. Ganon. At kung may nakita sila, ay mamimigay sila ng vitamins. Si Jim ng Bataan, vitamin C. Ganon? Vitamin C. Kala ko laod yun sabi pupunta ngayon. Bataan Bataan ba? Ayan ang sinasabi natin, di ba? Unahan nyo na, mga LGU. O kaya yung kagaya ng si DPWH director ng... Villa 7. Region 7, magsabi kayo. Dito sa matapang yung harapin yan, di ba? Dito sa amin, wala. Walang ganyan mga sinasabi yung... Lahat ng paratang na yan ay... Ang paratang na yan ay guni-guni nyo lang yan. Hindi totoo yung mga multo yung paratang na yan. Ghost. Walang ghost project. Tapos, kung yung mayor naman ay sabi,
Ha? Anong walang ghost project? Puntahan nyo naman. Dito po ako sa flood control na ito. Yan. Wala akong flood control dito. Di ba? Ang inaabangan ko ngayon, Nelson, yung Romblon. Isa daw sa, pakarami daw. Kasi yung Romblon daw, tahimik daw dyan eh. Walang ganong nagrereklamo. Hindi masyado makikita. Hindi ganong nakikita. Congressman Budoy Madrona, may marami din bang proyekto dyan? At mukhang balita natin kopo din na ilang kontraktor na nandyan eh. And yan din ang hamon natin sa mga congressman. Yan, magsalita kayo, congressman din. Ako po ang congressman dito sa distrito ng ganito. Sinasabing maraming flood control project na anomalya. Wala po rito. Tingnan nyo, nasa likod ko, nakikita nyo? Baha, di po ba? Ibig sabihin, wala kaming flood control project dito. Binabaha nga po. Binabaha nga kami. Wala ho kaming ganyan. Pinakatunayan walang proyekto. Yun. Alright, maraming salamat muli sa pagsama nyo sa napaganda reaction video na po ito. Huwag niyo mong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte! 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 Mag-report kayo ha. Baka magaya kayo dito kay Diskaya. Patawag mo na yan. Senador Marcoleta, patawag mo na. Sa akin na lang yung isang Land Cruiser, pwede na sa akin yun.